Hello, magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. 7:30 na po ng gabi, kararating ko lang galing trabaho. Medyo nag-stay ako ng late today kasi ang dami kong mga ginawa. So, nung nag-break ako, nag-lunch kami ng aking coworker, nagbasa ako ng mga comments at isa sa mga nakita ko, hindi ko kasi alam ito, no, bago yung video ko kahapon tungkol kay Irene. At may mga nag-comment na sabi sa vlog daw ni Miss Aya, sabi doon na nahirapan siyang dumumi at saka maitim ang kanyang dumi. So, kahapon sinabi ko na baka kaya siya namumutla. Isa sa mga reason kung bakit namumutla siya, though nagsabi pa ako ng mga ibang mga dahilan, is isa sa mga sinabi ko is baka mababa ang kanyang hemoglobin, na ibig sabihin is maaring siya ay may internal bleeding o may pagdudugo sa loob ng kanyang katawan, most likely sa kanyang sikmura, sa kanyang tiyan, at sabi ko na baka yun din ang reason kung bakit siya namumutla at kung bakit siya nahirapang huminga. So, hindi pa natin pinag-uusapan dyan ang tungkol sa lungs. Dahil sa nasabi nyo na nangingitim ang kanyang, maitim ang kanyang dumi at nahirapan siya, there is napakalaki na posibilidad na pakinggan niyo po ako ha, kung paki-share niyo ito para sana makarating kay Irene. Paki-share niyo po ito because kung hindi po siya nagte-take ng iron supplement, kung hindi siya binigyan ng iron supplement at hindi siya umiinom ng iron supplement, at hindi siya kumakain ng mga pagkain na nagiging berde yung nilalabas mo, then ang ibig sabihin nun is meron siyang internal na pagdudugo sa loob ng kanyang tiyan, sa kanyang colon, sa kanyang small intestine or large intestine, but most likely sa digestive tract na may pagdudugo. So, if that is the case, bababa po kasi masyado yung kanyang hemoglobin up to the point na maaring may masamang mangyari sa kanya. So, kung hindi siya umiinom ng iron supplement, ang advice ko po, Sir Paul, Irene, pumunta ka na agad sa emergency room at sabihin mo yung sintomas na yon sa emergency room. Kasi para makita talaga, ma-check ang dugo mo kung paano ang iyong hemoglobin, dahil kapag talagang mababa yan, baka kinakailangan mo ng blood transfusion. At isa pa, para malaman, kagaya yung mga CT scan na sinasabi ko, doon makikita kung nasaan, kung sakaling mababang hemoglobin mo at merong internal bleeding, at para makita kung nasaan din yung pagdurugo na yon, kinakailangan mo talaga ng workup. Maraming workup talagang kailangan mo. Baka, kasi isa pa yon, kung ikaw ay may hemoglobin, mababang hemoglobin mo at may bleeding ka nga, may internal bleeding ka nga, kasi most likely yun ang dahilan kaya ka namumutla, kaya ka nahirapang huminga, dahil mababa yung hemoglobin mo at maitim or green or dark green o halos dark ang iyong pupo. So, ibig sabihin, may internal bleeding ka. Unless, ulitin ko ha, unless na nagtitake ka ng iron supplement. At kung hindi ka nagtitake ng iron supplement, pumunta ka na ng emergency room dahil delikado yan. Huwag mo nang hintayin ang August 31. Kinakailangan mo talaga ng ASAP. Hindi sa tinatakot kita, kaya lang, kung yung hemoglobin mo is talagang bumababa, it is not good.
Maganda na yung pumunta ka sa emergency room na, ay, mali si Nurse Nora. Mas maganda na yon kesa yung tama ako. Mas maganda na malaman natin na mali ako kesa yung malaman natin na tama ako. Alam niyo yon? So, ito yung pagkakataon na sana mali ako. So, Irene, Kumaring Irene, kung hindi ka umiinom ng iron supplement at maitim or masyadong green or dark ang iyong dumi at nahirapan kang dumumi, pumunta ka na ng emergency room. Okay? Alam mo yung pag sumasakit dito mo sa abdomen mo, dito sa may taas ng tiyan mo, maaring may ulcer at yung ulcer na yon nagdudugo. Kung sa mababa, maaring sa stomach. Kung mas mababa pa, maaring colon. Marami kasing dahilan yung pagsakit mo at lalo yung kung sumasakit naman yung likod mo dahil nga meron kang mga cysts sa liver. So that can also cause pain. But I'm more worried yung emergency na kasi yung liver mo, that's fine. Pwede mong hintayin natin yan ng August 31. Pero yung pag nagdudugo ka internal at very green o maitim ang yung pupok, ibig sabihin at hindi ka nagtitake ng iron supplement, ibig sabihin nag-internal bleeding ka or may pagdudugo sa loob ng katawan mo. At ayaw mong grumabi yun. You don't want that. Trust me, you don't want that. Kaya sana po lahat is i-share ito at iparating kay Irene. Nang sa ganun is magkaroon siya ng idea na kinakailangan na niya para malaman niya yung sinasabi ko. Unless na nagtitake siya ng iron, hindi dapat nangingitim, hindi dapat very dark ang ating pupok. That's not normal. Okay po? Lalo na kung fresh yung dugo, yung bright red, yung fresh, maaring sa ano lang yon, maaring dun sa labasan lang ng pupok, no? Sa rectum na tinatawag. Pero kung ito'y dark, ito ay parang luma na kulay ng dugo, is hindi po yun maganda. Kaya sana po is makarating ito kay Irene at nang sa ganon is makapunta na siya ng emergency room kung yun nga ang case. Kung hindi naman, kung nag-iinom naman siya ng iron, yun lang ang dahilan kung bakit nagiging dark ang kanyang pupok. Kasi expected yon sa isang tao na nagtitake ng iron. Okay? Ang ano lang, ang solusyon lang doon is that uminom ng marami. Yun lang. Talagang uminom ng maraming fluids like tubig, like sinabi ko na kahapon, yung coconut water, yung tubig ng buko, at yun lang ang inumin niya. Hanggang mahintay niya kung kailan yung schedule niya sa doktor. Pero yung kasino, yung sinasabi pa niya na matinding sakit, severe pain, dapat kasi na-admit ka na sa hospital at talagang chinek up na everywhere kung saan nagagaling yung pain na yon, no? Dapat inaalam kung nasaan ang pinagagalingan ng pain na yon. Doon ba sa mga cysts mo, sa liver, o baka may mas matindi pang dahilan. Nakita ko yung ultrasound mo kasi parang hindi ko lang masyadong makita kasi hindi clear, no? Kung gusto mo, Irene, yung result ng ultrasound mo, i-message mo sa akin sa Messenger para makita ko. Hindi mabasa ko maigi. Hindi ko kasi masyadong mabasa nung pinost lang ni Sir Paul sa kanyang video. Again, ulitin ko, hindi po ako doktor, pero marami na po tayong experience sa mga bagay na yan. At yan ang araw-araw na halos na-encounter ko sa trabaho ko. Kaya medyo
alam ko po yung mga bagay na yan. Ulitin ko po, hindi ako doktor para mag-diagnose, hindi ako doktor para magbigay ng gamot, pero may idea at alam ko na pwede kitang i-guide kung saan ka dapat pumunta or ano dapat ang mga steps na dapat mong gawin. Ayun. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa mga subscribers and viewers na concern kay Kumaring Irene. At sa concern nyo po, sana po talaga i-share nyo ng i-share at para makarating po sa kanya. Hindi ko po siya friends sa Facebook or anything like that. At kaya sana po i-share nyo para makarating. Maraming salamat po. So, comment down below kung meron kayong gustong malaman tungkol sa mga bagay na yan dahil pwede akong magbigay ng konting kaalaman mula sa aking experience na po sa medical field. Maraming salamat din sa mga may mga medical field na mga viewers ko at mga subscribers at mga viewers dahil nagbibigay din sila ng kanilang opinion in which na nag-agree sila sa assessment ko, no? Kaya pagpatuloy po natin ang pag-comment para makita ko kung ano yung mga katanungan ninyo, ano yung mga dilemma ninyo, at ano yung mga gusto nyong malaman. At sasagutin ko to ng aking makakaya. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.